Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo. Just want to know, si Sergeant Gutesa is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain? Actually, alam mo, Attorney Trixie, already, a month ago, may balita kami na pinatay siya. Pinatay siya. Oo. Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Muna, panoorin muna natin itong pahayag ni VP Sara patungkol po dito sa biktima ng lindol dito sa Jensan. Okay. Ruth, ngayong hapon nga bumisita at nakiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi sa lindola dito sa Jensan. Nagbigay din si VP Sara ng tulong pinansyal sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Ngayong araw din ay binisita at Buti pa itong si VP Sara. Tumulong na dyan sa Jensan. Ang tanong, si BBM nasaan na? Nasaan na si BBM? ng mahagi ng tulong ang bise sa mga namatay din na residente ng lindol sa ilang bayan sa Sarangani. Narito ang eksklusibong pahayag ni VP Sara. Kanina, pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning, kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. So, grabe rin pala yung sinapit ng mga taga-Jensa, no, sa lindol. At buti naman, nandyan si VP Sara, yung Office of the Vice President ay nandyan kaagad, no, para tumulong. No? Thank you very much sa fast na tulong mo, no, sa Office of the Vice President. VP Sara, maraming salamat po sa iyong agarang tulong, no. At ito naman, no, pakinggan rin natin ang opinion ni VP Sara patungkol po sa away sa Senado. Itong majority at minority, alam naman natin, dalawa yung Senate President ngayon because yung Gatchalian Bloc, they claim na sila yung tunay, no? Pero sa batas naman ay marami silang nilabag sa batas. Ito yung comment ni VP Sara. Pakinggan natin. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Acting Gatchalian, anong mensahe mo sa kanila? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Bloc? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema
kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Papansin nyo, no? Ang unang biniblame niya sa nangyari sa Senado ay walang iba kundi yung presidente natin. Ang liderato ng Malacanang, which is si Presidente Bongbong Marcos. Yun ang pinakaunang dahilan bakit nagkagulo na ang Senado. Walang problema sa House of Representatives kasi hawak man niya lahat yan eh. Pero doon sa Senado kasi, no, ay tinatry niyang kontrolin ang ibang mga senador dyan. Alam naman natin yan. Kaya nagkagulo yan. Hindi magkaunawaan yung dalawang kampo kasi natatakot rin sila. Baka pepresyo rin sila sa Malacanang. Kaya nga, bilib na bilib tayo dito sa grupo nila ni Cayetano. Kasi po, alam ng taong bayan na prinsipyo yung pinili nila. So, sa kung sino ang legal o illegal o sino yung nire-recognize bilang Senate President sa Senado, ayon kay BP Sara, ang kanyang opinion, wala siyang masabi na legal na kung sino yung tama sa dalawa. Sabi pa nga niya, mas mabuti ang Korte Suprema na ang magdesisyon sa dalawa. Kasi ayaw rin niyang manghimasok. Hindi kagaya ng Malacanang, nang himasok na. Ang nirecognize ng Malacanang ay yung Gatchalian Block. Halatang halata na itong Malacanang ay may pinapanigan. Di ba? Instead, wag kang pumanig. So yan, buti pa si BP Sara ay nasa gitna siya. Wala siyang pinapanigan as of now. Okay? So heto, punta na tayo dito sa kay Mike Defensor, no? Patungkol po dito sa nangyari sa Brave 18. Ano ba ang mga developments dito sa Brave 18? Bakit ba nasali na ang mga pangalan ng mga tulfo? Ano po ang mga dahilan? Bakit kasali si Mike dito sa Brave 18? Anong kinaugnayan ni Mike Defensor sa Brave 18? At iba pang mga detalye na tatanungin nila ni Atty. Trixie. Pakinggan po natin si Mike Defensor. Well, ngayon ginagamit na yung term na Maleta Boys, but online you'd still hear the Brave 18, 18 Brave Marines. 18 ex-Marines, Yes. ganyan. So, paano nyo nakuha? How did you get to know them? How did you find out about them? Actually, it started with, again, Sergeant Gutesa. Okay, Lumabas siya sa Sergeant yes, Gutesa, and nagsalita na siya, I supported him. Actually, hindi ko naman sinupport kasi ako lang yung nagpakilala kay Senator Marcoleta. Oh, okay. So, even at the time, I was not involved. And then all of a sudden, naawa ako dun sa tao kasi tinitira nila and they were also hitting me about it. So, I had to fight back. I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gutesa. Kasi si Gutesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari. Okay. At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niya sa akin, taga-UP. Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala. Tapos maraming kabuhayan nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari. And then, nung ginagawa kay Gutesa, yung biglang nawala. From protection, kasi wala naman kaming direct communication ni Sergeant Gutesa, to detention. Doon talaga nagulat na ako. Sabi ko, anong ginagawa nitong gobyerno? Bakit ganun? Okay. That time, I thought, in fact, one of the provisions of the affidavit na Gutesa signed, sabi niya, I'm seeking protective custody of the Senate. But eventually, nung hearing, sabi niya, wag na, okay na po ako. Kaya na ho namin kasi may grupo siya, yung kanyang mga kaklase, that will protect him. And doon nga yung nakakalungkot. From protection, naging detention. And then, noong sometime December, yun na, narinig ko na yung mga sundalo. Maraming mga retired officials ang kumakausap sa kanila. Maraming mga ano ba to, pag-uusap tungkol dito. Tapos eventually, nung bago sila lumabas in sometime March, that's when they started talking to me, yung si Atty. Baligod. Okay. Sabi niya, nakakausap ko na, and may mga binabanggit na sila. So sabi ko kay Atty. Baligod kung ano yung matutulong ko. Hindi pwedeng mangyari yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa. Okay. Hindi ako papayag na itong mga nagsasalitang sundalo ay gigipitin ng ganon. Kasi ang feeling ko, pati yung kay Sergeant Gutesa, may personal na stake ako doon. Okay. May yung konsensya ko na, ano ba itong nangyari? Itong tao, walang kalaban-laban, nagsalita lang, sundalo, mahal niya yung bansa, gusto niyang ipakita kung nangyari. Pagkatapos all of a sudden, makukulong. Tinatakot yung pamilya, tinatakot si Gutesa. So, yun din yung naging role ko sa 18 Marines. That I will support them, assist them in whatever way I can, nang hindi sila maipit ng katulad na nangyari
kay Sergeant Orly Gutesa. So wait, I ahead. just want to know, si Sergeant Gutesa is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain? Actually, alam mo, Attorney Trixie, no, really, a month ago, may balita kami na pinatay siya. Pinatay Yikes. siya. Oo. So, pinapacheck ko, pinapatanong ko, kasi nga wala akong direct contact sa kanya eh. And And the family also, Sek, wala kayong wala contact? eh, walang direct. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Gutesa na okay naman siya. Okay. Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya. Hindi siya under detention. Yun ang hindi ko alam. Kung under detention siya, kung may problema. Pero parang ang dating sa akin is, mukhang wala namang problema. So, Yeah, well, yung 12 kasi doon sa mga sundalo, Sec Mike, are Marines, di ba? Yes. So yung 6 doon, ano sila? Anong mga background po nila? Ah. Were you able to like at least check the backgrounds of like Orly Gutesa or the 18 Marines? Kasi they approached you, di ba? Sila yung nag-reach out sa inyo, hindi Yes. nyo sila kilala. So you don't know kung yung Yes. mga sasabihin nila totoo. Kasi syempre madadrag talaga yung pangalan nyo, di ba? No, initially, nung kay Sergeant Orly Gutesa, meron nga akong kaibigan from UP na nagpakilala. And then, verify ko naman, talaga namang security consultant siya ng ako Bicol Party List. Di ba? At saka so really, parang iniisip ko that time, ano ang motibasyon nito para magsalita? Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa kanya. Ang laki ng Saka sa mga babanggay pamilya niya. niya. In fact, in particular kay Orly Gutesa, yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Yun yung binanggit niya sa Aguado and sa Makati. So parang nakakatakot. And in fact, lumabas naman sa hearing na after that, yung 18 Marines, at that time, nilapitan ni General Lictore, who was then Chief PNP. Di ba? Nabanggit ng mga Marines yun eh. So, itong 18 Marines, lahat nagtrabaho kay Saldico. Lahat sila nagtrabaho. At least yan, fact yan. Oh, Because hindi that's siya contested. validated. Yes. Yan, na sila talaga lahat. Yes. Connected Yes. sila. Oo. And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigahan yung mga pagkatao nila. Correct. Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag, nung 2 months ago ata, month and a half ago, noon sa NBI, ganun din. Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila, Yes. ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into doon sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo, wag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV, puntahan ninyo yung security log, puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya yung Tamarind, yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport May mga details, you're saying, may mga ganung Tingnan details, nila eh. yung mga bagay na to build the case. Yes. Kasi hindi naman ito may mga kasalanan eh. Di ba? do you know if the NBI actually checked CCTVs? Wala. Ang isa lang logs? chinek nila, sinabi nila, nung hindi daw totoo yan kasi hindi naman kaya, o tinek daw nila yung airport taxi. Iba naman yung date. Iba yung date na kinukuha nila, iba naman yung date na talagang delivery. And nakaka-frustrate, di ba? Kasi, tingnan mo paano pa magsasalita? Ito, love of country na lang itong mga sundalong to. Sino pa magsasalita kung ang lahat na magsasalita at magtuturo, sila yung kakasuhan? Sila yung iipitin. For example, yung mga nandun sa bahay nila, yung pinatawag dalawa, may mayordoma doon, tapos nakita niyo yung isang tao na nagbubuhat ng mga maleta. Kung siya may nalalaman at gusto niya tumulong, magsasalita pa ba siya? Hindi na. Pero kasi Sec, may sinasabi rin kasi na yung mga ibang Marines dito, they were dismissed because may mga cases sila, di ba? So I think yun yung isang pinanggagalingan kung bakit kailangan talaga rin mag-check ng kanilang mga background. So are you aware of that? No? Number Or why one- were they dismissed in the No, service? okay, number 1, sinasabi nila si Saldico ang mastermind. Di ba? Mastermind. Kriminal na nga eh. Si Saldico eh. Kumbaga sa mafia, ito na yung kapo. Ito na ngayon yung mga nagsasalita. Okay. Kami ho ang nag-deliver. Kailangan mo bang, okay naman yan. I-check mo yung Yeah. background. Tama naman yan. Pero di ba, kailangan mo pakinggan. Ito pala yung boss ng mastermind. Sige nga, saan mo deliver yung pera? Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Criminal na nga to. Siyempre, kumbaga kung sinasabi yung criminal na itong big boss nila, itong mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin. Meron silang, may part kasi sila, di ba? Yeah, Doon oo. sa entire thing. Okay, parang nagturo. So, Sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang ano pala, supplier Okay. ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi. Uy, kami po ang sinusupplyan ni
wholesaler ng droga. Kaya question mo, ano bang background mo? May kaso ka ba? Ba't di ba? I mean, hindi ko maintindihan yun. Tama naman ha. Hindi ko sinasabing wag mong i-check. Pero pagka mas ang dinididian mo, yung background ng tao o dinidianan mo paano sila i-discredit, mali para sa akin yun. No, ang point niyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case, 'di ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Exactly. Martin Romualdez, no? Correct. Because sila yung may mga sinasabing mga specific details. Correct. And Saldico is nowhere to be found, 'di ba? Pero Sec, meron pang Saldico, they filed already a case. Yeah. May case na Siya sila yung tinuturo. Exactly. Siya nga, No less than the President Correct. Bongbong Marcos came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico. Sinusuportahan yung case niya yung theory ganung nila. case. Oo, case theory nila. Yes. So tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera. At ito yung delivery niya. Kumbaga, Diba? confirmation So dapat and talaga, affirmation, eksakto, Build nila dikit-dikit yun. nila kung ano yung source ng pagkukuha ni Saldico at saan napupunta itong mga perang to. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Iniipit na nila. Check, may kanyaman mo daw eh. Kasi nagbigay Oo nga ka daw eh. ng tag 5 million. Oo. So kung 18 sila, malaki-laki 90. yan. Oo. Tama ba? 90, oo. Oo, tag 5 million for Oo. each of them para magbigay ng testigo. Anong... Hindi, pero sabi nila react natin? 350,000 pa lang daw Oo, yung binibigay mo, hindi Alam pa mo, kompleto eh. Si Attorney Matibag, una abogado siya. Yes. Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, doon sa ikinwento ng tao. So double So hearsay. kinikwento niya yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya. Okay. Oo. Ano ba yun? So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun? Daw. Parang ganun Daw, yung daw. ano. Oo, daw. Yung isa sa mga Hindi testigo. yung ano kasi Ngayon, sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano eh. Hindi. Isa doon sa Maleta Boys yung Hindi. na-disclose, so hindi siya. Hindi, ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya. So hearsay. Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya. Okay. Ano ba naman yun? Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit eh. Nung nakita ko yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ko, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari. So you disagree totally. That Hindi there ako are natanggap. no money involved at all. Hindi na nga ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamutan sana namin yung kamag-anakan namin at yung isa, namatayan ng cancer. What kind of assistance do you give to them? Lahat as na of pwede now? kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it. Such as? Ano yung nagawa na? I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, Okay. sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit. Okay. At ngayon po, natutuwa ako. Ang dami nagpapadala ng tulong. Okay. Ang sabi ko lang, doon sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin isi-set up yung fund. Yan. Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila. Doon sa ano, kanina guest in another program si former Colonel Ariel Kerubin. At sinasabi niya, parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa ano, Destabilization. para sa destab. So anong Siguro reaction dapat natin ang dyan? appreciation ni Colonel Carubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gutesa. Gutesa approached me. At kahit naman po tanongin niyo sa Gutesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta. Okay. So pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, ang feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Etong 18 Marines, hindi ko alam ang circumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to,
lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin kung ano nangyari. Nung nakita na nila si Sergeant Gutesa, nagkaroon sila ng lakas ng It loob. was the trigger kasi pala si Gutesa, kausap niya yung dalawa. Nung recall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gutesa, may mga kausap speakerphone. Okay. Na supportahan niyo ako, yung mga videos, yung mga litrato, Pictures, kapitan ninyo, ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop. Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya-maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat. Di ba? At kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi kayo nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Di ba? Alisin muna natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV. Di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para ituwid itong nangyari sa bansa. Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. Yun yung, No? Alam mo Sec. ba, Mike. yes, paano hindi magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. 2 maleta lang yun. Dito, trilyon. Oo nga pala, no? Diba? I mean, assuming mo na lang din. O sige, may problema sa corruption. 125 million. Dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba? Ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara eh. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso Tuloy niya. yung impeachment. Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Diba? I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control. Yun na lang PhilHealth kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo. So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw no or criticism doon sa mga nangyari sa ating Basta bansa. corruption. May Yung mga criticisms, tungkol sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines. Sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon? Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate committee hearing. Alright. Consultative hearing na Okay. ipinatawag Meeting yes, daw, ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes. Andun nga sila sa Oo. baba. Okay. Okay, kaya nangyari yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano Okay. yung nangyayari. So ang sabi nila, papunta na sila doon. So okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate. So kaya hindi kayo nakasama dun sa hearing? Kasi Hindi you ako were in the pinatawag. premise eh. Okay. Hindi ako pinatawag. Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin. Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako, but eventually naman na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. So hinarang nila sa gate, pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna. Okay. Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla Okay. dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas. Okay. So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing. Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw. Bakit nila hindi hiniring? Alam paano naman nila malaman nasa taas. Papatawag lang naman nila yun. Pero yung Sila ba joint- dapat nagbibigay ng corroborating evidence? Ano, alin yun? Sa Sino? corroborating Kasi evidence. nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yan? Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number 1. And number 2, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Sergeant Gutesa and the 18 Marines. Sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez. O ginamit yung... Ginamit niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gutesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka kay Sergeant Esquivel. So, ibig sabihin,
Ang Vinalidate, ombudsman means mo, binavalidate niya at kinikilala niya Yung ang mga testimonya credibility ng mga niya, sundalo. oo. Oo. Pero may So, sinasabi rin, di ba, Attorney Trixie, another criticism is yung joint affidavit correct. nila na una kasi Ah. before their individual Bakit story. nga ba joint? Oo. Correct. Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh. Tama. So bakit naka-joint Okay. affidavit sila? Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no? And sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation. Yes. Correct? So kahit na hindi yan Pwede affidavit, ngang anonymous eh. anonymous, sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila yung mga abogado nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung ano magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang pinatawag kami. Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod? Mali. May nagbigay ba ng, may Mali nag-offer yung ba ng ano, pera sa inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from